Nung dumon, istoryahan sa nato kadali, when Jesus Christ died, kung mao niyang human history, He died sometime in 30 AD. Lalagi ka sulat, Waters. Nag-start sa iyang ministry 27 AD. So nag-start siya 27 AD. And then gidakop niya si Pablo 33 AD. Ang John chapter 3 verse 16, ang John chapter 1 verse 12, ang 1 John chapter 5 verse 13, mao na siya ang mga verses initial. Wala pag isangat si Jesus Christ sa cross. So ang iyahalag yung mensahe din ha, ang objective is to believe. Believe na siya ang gipromise na Messiah. Pero pagdagan sa history, sometime in 30 AD, extra-biblical history and intra-biblical history. When we say intra, meaning naa sa scriptures. Pag maingon kag extra, kung naamoy data, by the way, i-off sa ninyo katong nakakonect sa wifi, i-off sa ninyo para kusugang ako ang internet. Pero kung naamoy data, i-challenge na mo. You just type, what happened in 30 AD? Pag enter nimo, ipakita niya sa imuha, pwede kay Britannica, pwede kay kung sa man siya nga encyclopedia. It was actually written in human history that sometime in 30 AD na ay tao nga gisangat dito sa cross. So historically known na si Jesus Christ as a man, He was crucified on the cross. Mao nang pagdagan sa history, 30 AD, 31, 32, 33, pag abot og 33 AD, mao tong panahon nga gitagbo ni Jesus Christ si Paul. You have to understand this, kay importante ni siya, kay ginaistoryahan man nato ang human history. So pagtagbo niya kay Paul, nabuta si Paul, and then giingnan siya sa iyahang, sa voice nga nagingon sa iyaha, adto ka dito sa street ni Judas, kay napa ipadala sa imuha nga mupandong sa iyang kamot sa imong ulo aron nga marigay ni imuhang eyesight. So to make a long story short, after few days, pag abot niya dito sa Damascus, the city sa Damascus, gitawag sa Ginoo si Ananias, and then gipandungan ni Ananias ang ulo ni Pablo. And then narigay ni Pablo ang iyang eyesight. Pagkahuman nga nakakita na si Pablo, gikuha siya sa Ginoo from 33 AD to 36 AD. 36 AD, langtugi sila ni Pablo. Istoryahan na sila mano-mano. Butang lang sa inyohang notes. In Galatians chapter 1, verse 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18, gidiscuss diha ni Pablo ang history sa kung paunsa niya gikuha ang mystery doctrine. And part sa mystery doctrine nga gitudlo ni Jesus Christ sa iyaha is the message of the cross. Mao ning diri ta nagakuha sa mensahe. Unsa ta nga tuig karon? Unsa tuig karon? In 2025, wow. Waters, bago man ka ni. So in 2025, ang katong ako daw dito sa sa compartment. Try daw. Dito, di ba signahan dito? So looking back, tuig na karon 2025, nakita nyo na ang story. Ipakita sa inyo ang nahitabo 27 AD, si Jesus Christ, ang iyang presentation, katong iyang gospel of the kingdom para sa mga Hudyo, pero nasabta nato nga wala siya gidawat. In fact, katong mga Hudyo, mao tong nagsinggit nga ilansang siya sa cross. Ilansang siya sa cross. When you try to study the book of the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, makita ninyo din nga ang story, nagdumili gud ang mga Jew sa pag-accept sa iyaha, isip ilahang Savior, ilahang Messiah. So, kumulok ba ka karon, sometime in 30 AD, natuman to siya nga siya gilansang. In fact, naay mga propesiya sa Old Testament nga muadto gid siya sa cross, ilansang siya sa cross, mag-suffer siya tungod sa sala sa mga tawo, tungod sa ato ang mga sala tanan, mahudyo man or ma-Gentile. Okay? So, panahon nga naa nato sa 2025, ginatan-aw nato ang story na mao na ni ang gospel. Salamat. Nagsulat. Okay? Ang gospel karon is 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Sige itong 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Jesus Christ
died for all our sins according to the scriptures. He was buried. Pila siya kaadlaw sa lubnganan? Pila? 3-4. Actually 3 days. Hatagan tamog trivia. Jesus Christ died dili Friday. Okay? He died Wednesday. Tungod kay during sa iyahang pagsangad sa cross, naga-celebrate sila sa ilahang Passover, Sabbath or feast. And sa ilahang pag-start sa Passover feast, naga-start ang ilahang celebration Wednesday. That's why before sila mag-celebrate sa ilahang yearly Sabbath nga mag-start og Wednesday, dito siya actually gisangat. So Wednesday, first day is Thursday, second day is Friday, third day is Saturday. That's why ang first day of the week dito siya nag-resurrect. Okay? So going back, Jesus Christ died, He was buried, 3 days after resurrected from the grave. And today, ang iyahang tawo nga compartment, ang iyahang pagsulog sa tawo, nagalingkod siya sa mga sa tuong bahin sa atong amahan. So, umao na ang iyahang humanity. Ay butang sa inyohang notes, Ephesians chapter 2 verse 6. Mao na ang iyahang current na location. So Ephesians, and then ang kanindot pagid ana kay kabalo ba mo nga apil ta nga naglingkod kuyog niya. Ephesians chapter 2 verse 6. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. So ang iyahang humanity today naa sa third heaven, sa throne room, in the seat of authority. Pero ang iyahang deity naa siya sa ako ang human spirit, naa siya sa inyohang human spirit. Okay? So sabto nato na ang pulong sa Ginoo mahitungod sa salvation messages, you just believe about what Christ have done on the cross. Perhaps nasa inyo nag-forward, pero kay nahuman naman to siya. Ang importante lang sa sunod, sa panahon nga maminaw mo, sa kung kinsa man ang inyong ginapaminawan, naamoy inyo hapong baruganan. Okay? Baruganan nga nagikan sa pulong sa Ginoo. Okay? Question, before ta mag-start sa ato ang lesson. Actually, gi-review lang nato na siya. Tungod kay ang ato ag yung intention na kamo mismo mahinog. Kasi kung dili mo mahinog, sunod-sunod lagi ang tawo. Kung unsang ingon sa iya, hilabi na kung ang inyong kaistorya, magbula-bula ang baba, kay mayo ka mag-istorya. Very, very eloquent. Very, very keen and wise and intelligent. Pagka wala kay baruganan, mahimo gid nga, okay, mumingon na lang kag amen, praise the Lord. Okay? Pero ang ato ag yung tumong ani na kita mahimo mismong mahingkod sa pulong sa Ginoo aron ba kung unsa man atong ginapaminawan, kita mismo na ay hingpit nga baruganan gikan sa pulong sa Ginoo. So to start with, let me pray with you. Mo start ta sa ato ang padayon nga lesson, tandugon na nato ang regarding sa verb nga word to present. Actually, balik sa ta. Romans chapter 12 verse 1. And then tanaw nato later ang word na present. Okay, so ampo sa ta, pray ta. Amahan, salamat kaayo sa higayon nga imuhang gihatag kanamo. We still have the freedom to gather around. Salamat sa kinabuhi sa mga young people who had given their time instead na mag-adto sila sa kung asa man sila paingon, maglingaw-lingaw sila sa ilahang panahon. Pero salamat Ginoo tungod kay ilahag yung gi-allocate ang ilahang time together. Ang ilahang time this afternoon to be here, to sit down with us, to study the Word of God. Tungod kay ikaw gyud ang nakasabot sa ilahang status. Sa panahon nga sila naminaw, ilahang gibatunan ang kini nga mensahe, always namong i-reconcile nga naay nabuhi kanamo nga human spirit nga namatay dito kang Adan, ug kinahanglan ni siya patubuon, pinaagi lamang sa pagpanguna sa balaan nga espiritu. Ug si Pablo papaistoryahon, si Pablo ang nagtanong, si Apollos ang nagbunyag, pero ang Dios mao ang nagakos og pagpatubo. So sa ilahang kinabuhi usab, ug sa kinabuhi namong tanan,
hinaot pa unta nga makapeg ang amuang atensyon sa pulong sa Dios kay mao kini siya ang maghatag kanamo og dungag nga kahibalo, dungag na kaalam aron nga sa panahon nga naami aning ibabaw nga kalibutan nga gidumala sa yawa masabtan gyud namo amahan ang pagposisyon sa among kaugalingon sa mga skema sa kaaway. So hinaot pa unta nga maka-come across ang kini nga mga message gamit ang imuhang pulong sa matag usa nga naay kaikag, naay handom, kauhaw, kagutom sa pulong sa Ginoo sa pagtubo sa hunahuna ni Ginoong Hesus ug among balik diha kanimo ang tanan pagpasalamat ug pagpasidungog sa matang isa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Alright. So balik Romans chapter 12 verse 1. Pwede niyo basahon? Kita ninyo? Okay, ready? Sige daw. Let's read all together. Go. I appeal to you therefore. Ang English lang basaha. Ayaw na lang na ang Greek. Okay? Ready? Balik. I appeal. Ready? Go. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy. Okay. So, nahumanan nato ining word nga appeal para kaleo, nag-encourage si Pablo sa mga magtotoo nga sa iyahang mga igsoon, brothers, Adelphos. And then gitanaw na nato ning word nga mercies. Kung nahinduman ninyo atong gikabot ang eternity past nga naay warfare ngadto, and because of that warfare nag-appeal si Satan, and because of his appeal gihatag ang iyahang appeal, pag-grant sa appeal gihatag sa history ang humans. Kay amo ang object sa Ginoo. And then we know the story, nagfail si Adam ug si Eve sa extravagant mercy sa Ginoo. Si Jesus Christ mismo, the second person of the Godhead, sa kaluoy sa Ginoo, ninaog yun si Jesus Christ para igukod ang kaluwasan sa ato ang panahon karon. So mao to siya ang point, no? Mercy. So tungod kay nasabtan na nato ang kaluoy sa Ginoo, naay encouragement karon. And the word is present. So kada usa sa ato ay kagawasan. So hinumdumon nato ni siya ha. Ang pinaka-valuable nga commodity nga gihatag sa Ginoo sa imuha ug sa akoa is freedom. Kay mao man pud niyang iyang gihatag dito sa mga angels, ang freedom. So, pag muingon ka og freedom, unsang naa sa imong hunahuna? Sige daw. Istorya na to ang freedom. Unsa man ang freedom? Naa kay unsa? Ha? Na kay gusto, na kay kagawasan, na kay choice. Alright? So, tungod kay gitagaan ta og choice sa Ginoo, ang iyahag yung encouragement or ang encouragement ni Pablo as he was inspired by God the Holy Spirit, ang iyang ingon is i-present. So, tanaw na tong word nga present karon nga hapon. Unsa ang meaning sa word na present or paristemi in the Greek? You ready? Okay, ang meaning sa word na paristemi is actually parts of speech, verb. Pag moingon ka og verb, unsa na siya? Action word. So imo ni siyang buhaton kay action word ba ni siya. So pag ingon nga paristemi, to present, this is verb. Pag moingon gani na aorist, nagapasabot na siya og past tense, simple past tense. So kaganina gihingay hangyo ka ni Pablo as he was inspired by the Holy Spirit, i-present nimo ang imuhang lawas. Patanaw na tong idea. And then nag-ingon niya nga infinitive. Dili ni siya ingon nga mahuman. Kundili sa panahon nga nagakinabuhi ka, ang gusto gid sa Ginoo nga ang imuhang kaganina imong offer sa iyaha. I-present nimo sa iyaha, i-present nako ang ako ang kinabuhi sa iyahang atubangan. So that's actually the word paristemi. And then active. Pag bingon ka og active, oh by the way, lesson ha sa ato sa Greek. Ako na siyang ibutang daan sa spiritual table. Sa English manggod na ay duha lang ka voices ang verb. Meaning active o passive. Okay, kisa tong bright sa English. So, review sa takadali kay importante manggod ni siya. So, passive voice meaning ang subject ang dawat sa action. Ang active voice siya ang nagahimo sa action. Sa Greek language na ay middle voice. Okay? Balikon sa nato. Sa passive voice, isa lang ang involved. Sa active voice, usara pod ang involved. Sa Greek, nga wala sa English, na ay middle voice, na ay duha ka
persona ang involved. Ang nagahimo og action o ang nagadawat sa action, mao na ang middle voice. Pero kani karon ang paristemi nga word, it's active voice, nagpasabot ni siya nga ang believer ang iyang ginaistoryahan. Question, kinsa ang believer? Kinsa ang believer? Hinay lagi ang inyong tingog. Kinsa man ang believer ko no? Kita. Question, unsa tong gituuhan? Unsa tong gituuhan? Ayo. Dapat mag-participate mo para dili mo katulugon. At somehow, ma-perk up ninyo ang inyong conscious awareness. So, ang question again is, unsa ang ato ang gituuhan nganong gibrandingan ta nga believer? Alright. Death ni Jesus Christ. Para sa tanan nga mga sala, He was buried, resurrected from the grave. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Let me emphasize this. Ay ko walay emotions. Walay tindugan ay balahibo. Luwas gyud ko kay no, it's not about the feelings. It's all about the truth. Laro na to ha. Pero it's all about the truth. Because again, that truth will always set us free. So pag-present karon sa gospel message, when we believe it to be true, boom! Nahimutang believer. Next question, mawala ang salvation dili? Mawala ang salvation dili? Jacob, mawala ang salvation dili? Mawala dili? Alright. Sure? Okay. So once saved, always saved. Bisang pag musulod mo kung sa man klase nga sekta, di gina mawala ang kaluwasan. Importante nga nasabtan ang gihimo ni Jesus Christ sa cross. Unsa man ang mawala? Unsa ang mawala? Give sa imo ha. Rewards. Alright? That's why gina-encourage sa ni Pablo actively to paristemi. You have to present your body. And then, natay definitions. Okay, balik sa monitor. Makita na ninyo din sa gawas. Okay. Mo ni ang mga definitions. Ang paristemi, nagapasabot na siya i-present. To stand before. To intimately walk with God. To bring into one's fellowship intimately. So sa kaning mga description or definition, ang pinaka-the best nga akong gikuha, ako ni siya ha. Ang importante na yung mga definitions, depende na sa imo kung asay mo ang gusto. Pero ang ako is, gusto na ako to intimately walk with God. Kasabot mo sa word nga intimately? Star, kinsa imong best friend? Ginaistorya ni mo imong best friend, wala? Ginaistorya ni mo, perme or dili? Always, di ba? In short, kung kuha na ito nga idea, ang gusto gid ni Pablo nga i-present nimo ang imuhang kinabuhi to walk intimately with God. So mo ni ang challenge. Okay? Kay kasagaran manggod karon sa panahon, sa atong panahon, sa inyong generation, i-distort sa kaaway or ni Satan ang ato ang kinabuhi nga dili ta makalakaw nga intimately with the Lord. Dili siya gusto ani. Mo na nga maghimo gid siya tanang mga pamaagi para nga ma-distort ang ato ang focus. You go first to Colossians. Colossians chapter 3 verse 1 to Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Gi-change ni mo ang setting aniga, dili ka makita. Ano daw ang mga prints? Ang number lang ako makita. Sige daw, Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Basa daw. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is. Okay. The right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Sige, you just get that text sa kaya ato na siyang hatagan og husay later sa ato ang pagpadayon sa ato ang lesson. So, pag-ingon din ha ni Pablo na you intimately walk with God, paristemi, naatay moral responsibility. Matag usa sa ato na ay responsibilidad. Dili pwede nga ako ang pugson ang inyong kagawasan sa pagtuman ani nga instruction tungod kay dili man gani manghilabot ang Ginoo sa imong kagawasan, si tatay pa. Are you getting the point?
Ang gusto ra gid sa Ginoo nga we walk intimately with Him, kay ang iyag yung gusto na ang atoang kagawasan gamito nato sa pag lakaw nga close sa ato ang Ginoo. So pag-ingon ni Pablo nga to present paristemi, kuha ang kini nga definition, okay, to intimately walk with God. Pero ang question is, paunsa? How? Mo gini siyang bottom line. Kay kung dili nimo mahibaluan kung paunsa buhaton ni siya, dili gid nimo ma-realize katong giingon nga intimacy or intimately walking with the Lord. So ang question nga atong i-answeran karon na hapon is paunsa. Question, kinsa ang kabalo magmotor? Taas kamot. Okay. Kinsa ang dili kabalo magmotor? Katong Aya, kung tagaan ka og motor, ma-enjoy nimo ang motor dili. Pero imo ang motor kay igihatag man sa imo ha, tama? So it's the same thing. The moment we become a believer on what Christ have done, gihatag sa ato ang human spirit. Paghatag sa imo og sa ako sa human spirit, na kay responsibility. Ug ang kanang nga responsibility is we walk intimately with God, kay dili gyud gusto sa yawa nga mahimo tang close sa Ginoo, kay kung sa panahon nga mahimo tang close sa Ginoo, masabtan nato ang pamaagi sa Dios. Mahimong ma-expose ang kaaway. Mabitaw nga ato gyud tong gidiscuss ang mercy sa Ginoo, ang extravagant nga mercy sa Ginoo. Gikuha nato ang idea, gikuha nako ang inyong thoughts that sometime in eternity past na ay nahitabo didto na kudeta, nga katong kudeta gina-resolve sa ato ang kinabuhi karon. Kabalo mo asa ang battle? Pangutan ako kung asa ang battle. Asa? It's in the mind. It's in the mind. The battle is in the mind. Kung wala mo'y nasabtan kay dili ta intimate walk, we don't intimately walk with the Lord, mahimo gyud tang pilde. Basketball na pilde, happy or sad? Basketball to, pero you have to understand nga sa spiritual life, ani ha? Sa spiritual life, gihatag na sa tuwa sa Ginoo ang strategic victory. When I say strategic victory, long time ago gihatag na ang plano sa Ginoo nga mahimutang madinaugon para in our life today mahimutang tactician. When I say tactician or tactical victors, pag gi-appropriate na nato ang kadaugan nga gihimo sa Ginoo. Pag ato nang gi-accommodate ang kadaugan sa Ginoo. Pero kung dili ka kasabot kung paunsa, I will tell you, believer ka, pero mura ka gitakluban og langit og yuta. Ang imong itsura, sobra pa sa itsura sa unggoy. Sa itsura sa unggoy. Pero may, or ihinga na natong ape. Kita na mong ape? Sige lang mugot. Pero believer ha? Believer pero ang iyahang itsura murag ape. Okay? Pero salamat tungod kay sa ato ang pagtuon atong i-discuss ang how. Paunsa nga makalakaw ang kuyog ang Ginoo intimately. So adto na nato unsa ang mga pamaagi. Number 1, the illustration about the composition of the believer. So let me illustrate first. Now, sabto nato nga ang tawo dili siya moadto sa impyerno or sa linaw nga kalayo tungod kay makasasala siya. Nakasala siya, di ba? Nahinduman ninyo na atay upat ka discourse. Sige daw. Repeat. Unsa tong upat ka discourse? Number 1, ang tawo dili siya moadto sa linaw nga kalayo kay unsa tong number 1? Tungod sa sala or nakasala siya. Nakasala siya gahapon, kasala siya karon, makasala siya ugma. I will tell you, both the believer and unbeliever makasala gina sila. Kay ngano man nailawas. Sa lawas nagpuyo ang old sin nature. So number 1 nga discourse, dili mo adto ang tawo sa linaw nga kalayo kay makasasala siya. Nakasala siya kagahapon, nakasala siya karon, makasala siya ugma. Okay? Muadto siya dito tungod kay patay ang iyang human spirit. That's actually the real issue. Number 2 nga discourse ato ang lesson, dili mo adto langit kay maayo, okay? Kay maayo siya, ipasigarbo niya nga nagsimba siya, naghatag siya, nagtabang siya, nagtahod siya. No, it's not about it. Kay si Isaiah mismo, ang ingon niya, tanan nga maayo nga buhat sa tao sa atubangan sa Ginoo, mahigko na siya nga trapo. Ikatulo nga diskurso nga ato ang gitandog, unsa man daw to? Dili siya mo
Yeah, dili makommute ang iyang kalag sa mga langit kay naay nag-ampo nga buhi nga naa sa yuta. So kung namatay ning lawas tapos ilubong naay mag-ampo nga kaluy ang kalag ni Clark nga mapahilangit. No, it's not about it kay even ang story ni Jesus Christ, and that was Jesus Christ actually ang nag-istoryaan na sa Luke chapter 16 verse 19 and following verses, nag-istorya gid si Jesus Christ nga ang patay actually ang nagaampo nga unta ibalik si Lazarus dito sa mga taong buhi. Ikaw pat muadto lang ang tawo sa mga langit kay unsa gani? Kay nabuhi ang iyang espiritu. So, i-drawing na nako the illustration about the composition of the believer. Panahon nga naa kay kinabuhi, kay gipanganak ta sa atong inahan. Okay? Unsa ka nga tuig panganak? I-example na lang nako ka. Unsa nga month? October 22, 2013. Kuha na to ang ano ni Star ha. Example. Si Star was born sometime in October 22, 2013. Pagkabuhi ni Star, naa siya'y soul. And then naa siya'y body. Sa figure sa illustration, pila ka parts ang inyong makita? Duha. Okay? So in short, si Star, the moment ka natao siya, in 2013, naa lang siya'y dichotomous parts. Naa siya'y soul, naa siya'y body. Ang kaning soul, na ay mentality, na ay conscious, na ay subconscious, na ay emotion, na ay volition, na ay conscience. So munang soul. Ang body, na ay sense of sight, sense of ano sige ni? Hearing, sense of smell, sense of taste, sense of touch. And that's the body. In short, ang illustration gidi ay sa natural man, muadto siya sa impyerno kay duha lang siya ka compartment. Dapat mabuhi ang iyang human spirit para nga padulong siya og langit. That's why the moment nga halimbawa si Star iyang gituuhan ang gihimo ni Jesus Christ sa cross, and it's between her and the Lord. Kay nadunggan man nimo di ba Star ang gospel message. Pag imo to siyang gi-reconcile sa imuhang thoughts, ang nakabalo gid ato is ikaw ang Ginoo. Pero ang issue is naay gi-present nga gift. Sa panahon nga ato ni siyang gituuhan, mabuhi ang human spirit. Unsa ganining human spirit sa ato ang illustration? Kung mahinumduman ninyo, unsa ang this is the Wi-Fi. This is the Wi-Fi. The human spirit will be indwelt by the Holy Spirit. At tuasa ninyo, butang sa inyong notes, Romans chapter 8 verse 16. Sige daw, basahan ninyo. So the moment nga nagtuo ang tao sa gihibo ni Jesus Christ sa cross, ibutang ninyo sa inyong notes. The word there, the Spirit testifies with our spirit. The Spirit there, kung inyong makita ang kanang word nga first nga Spirit, that's capital S. Tama? And then, bears witness with our spirit. Small letter or capital letter? Small letter. That's our human spirit. So, balik sa ato ang illustration. The Holy Spirit bears witness with our human spirit, our Wi-Fi, that we are children of God. Interestingly, if you try to see the word children of God sa Greek language, ang iyang gigamit is teknon. And once you say teknon, it means child. So, Nel, kung ikaw akong anak, mayroon ko nga teknon, meaning ako kang anak. So, ang gigamit din ha ni Paul nga word is teknon, and it speaks about the moment we believe about what Christ have done. Walay emotions, walay ritual, walay seremonya, walay forward sa altar. No, it's not about it. It's only by the grace of God and His power that the moment nga makita niya ang tao, bisang pagtuwa siya sa layo, sa panahon nga gagapaminaw siya, and then naghimo siya og decision. Pag ingon niya nga, Father, I believe it to be true that Jesus Christ died for my sins. He was buried, resurrected from the grave. Pag miingon siya nga, I believe it, boom! Mabuhi ang human spirit. And then, mukunsad ang balaan nga espiritu, timailhan nga iya siya sa Dios. So, balik sa illustration.
Okay? Illustration about the composition of the believer. Dili na siya dichotomous, si Star, dili na siya dichotomous, kundi ang tawag is trichotomous. Naa siya'y human spirit, naa siya'y soul, naa siya'y body. Please. Salamat. That's why, okay, pag nabuhi ang human spirit, ang instruction gid ni Pablo, you present your body. You walk intimately with the Lord. Kasi kay nabuhi man ang imuhang human spirit, karon question, pwede ba nga ang trichotomous being, ang believer, yaga-yagaan niya ang iyahang kinabuhi isip believer? Pwede ba dili? Pwede ba nga iyahang kanibang other term sa yaga-yagaan, iyahang i-disrespect ang gihatag nga human spirit sa iyahang sa grasya sa Ginoo, gihatag sa iyaha? Pwede ba niya nga yatak-yatakan? Pwede. Pwede kaayo. Kaya nga naman, freedom ang issue. Freedom. So because you have been given freedom, and then naghatag og instruction ang Ginoo kaganina regarding the word paristemi, ikaw mismo ang magsuta ani. Okay? Pero kung ikaw magtotoo, nabuhi ang imuhang human spirit, tapos all the while, since nahimo kang magtotoo, tapos nagsigi ka kaning giyatak-yatakan nimo, wala nimo hatagan og value ang human spirit nga gihatag sa Ginoo sa imuha, since you are a child. Balik dito sa principle sa Romans chapter 8 verse 16. The Spirit bears witness with our spirit that we are child of God. Question, kinsa man sa inyuha ang gibunalan na ni Papa o ni Mama kay nagpasaway? Taas kamot. Dili ta exempted tanan kay ako usab na bunalan sa ko ni Papa. Pero walay katungod si Papa nga mubunal sa dili niya anak, tama? Dili pwede nga si Papa nako bunalan kanil kay nagyaga-yaga ta. No, dili pwede. Pero sa Ginoo mo ni siya ang concept. Sa Ginoo, the moment ka nabuhi ning human spirit, sulay gud og yaga-yaga sa imong kinabuhi kay makita gini mo ang disciplinary action sa Ginoo. You go to Hebrews chapter 12 verse 6. Kay mauna siyang instruction tungod kay nahimo kang magtotoo. And then sa panahon nga nagtuo ka sa gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross nga siya namatay, gilubong nabanhaw, tapos nagpariwara ka sa imuhang lawas, nahimo kang adik, nahimo kang tunggaero, nahimo kang barkadista, nahimo kang tanan. Nahimo kang tawag ani adik sa cellphone. Okay? Natay basahon nga bersikulo. You go to mo na siya Hebrews chapter 12 verse 6. Hinay? Oh. Pero ang akong audio sa mabatian? Dili? Curse tanawa do, kay basig off ang Naka-on? Labi ako yung Check mic. Sige lang, daw, B? Hopefully nga okay na ang audio. Pwede ninyo ang naa sa Pikas nga broadcast. Pwede mo maka-adaog kining comment kung gwapo ba ang amo ang we're good? Okay. Sige, so balik. Pag nahimo kang trichotomous, timanin ninyo ni nga verse ha? Ayaw kahawa din nga malimtan ni muna siya. Kay ang gusto gyud ihatag sa Ginoo sa atoan na instruction is kunita nato ang iyahang mga pulong kay dinhi manggod ang blessing or discipline. Kinsa gusto og blessing? Taas kamot. Kinsa gusto og disiplina? O walay gusto og disiplina, right? Walay kuhaan nga verse. Hebrews chapter 12 verse 6. Sige daw. For the Lord is the one who loves and every son whom he receives. Wow. The Lord disciplines whom He loves. Nganong gihugugma man ta sa Ginoo, kay gipuy-an ka sa balaan nga espiritu, kay gipuy-an ka sa amahan, gipuy-an ka sa anak. Ug mao ni ang iyahang ginagukod. The moment ka nabuhi ang atong human spirit,
Mao ni ang issue sa iyahang love. And because of the presence of God the Father, the Son, the Holy Spirit, whom have the justice, the righteousness, and the integrity, ang gusto gid sa Ginoo nga magkinabuhi ta sa iyahang pamaagi. Pero kung kita anak pabadlong, ang iyang ingon din ha, discipline. And then nagamit siya din ha og word nga Vera, tama, justice. Chastisement. Chastisement there is actually from the Greek word, or ang Greek word sa chastisement there is actually mastiguo. Kung asa nato gikuha ang word nga castigo. Question, kinsang gusto kastiguhon sa Ginoo? That's why kung dili nato nakuha ang thought ni Paul regarding atong word nga paristemi, you present yourselves, you walk intimately with the Lord, ang buhaton gid sa Ginoo sa iyahang anak star is iyahang disiplinahon. Klaro? Kay nabuhi man ang atong human spirit, and kay nabuhi ang atong human spirit, gitawag ta niyang anak. Next. So here's the how. Ang first kay imuhang buhaton para nga intimate ka or close ka nga maglakaw sa Ginoo, ang unang instruction is be thirsty of the word. Oho lang ka, ana lang. Sa usang pamagi, you allocate your time in learning the word. Ayaw palagpasa ang Lunes nang kayo'y nagkakilala. Martes, Merkules, hasta nga nahimo nang nahuman ang simana, wala kita naghatag og pagkauhaw sa pulong sa Ginoo. Kay kung nahimo kang magtotoo, tapos gibiay-biayan nato ang pulong sa Dios. When I say biay-biayan, ang inhale, sige daw. Inhale. Exhale. Kinsa ang source? Jesus Christ. Siya ang naghatag sa ato gininhawa, tapos siya ato ang ginakalimtan. O nang dili gid pwede nga dili ta niya disiplinahon. So ang instruction, the how is be thirsty of the word. Sa ingon sa pulong sa Dios. In John chapter 7 verse 37 to 38, sige, put that in your notebooks or in your notes. Ingon ni Jesus Christ, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, okay, kung kinsa man sa inyo ha ang nauhaw, kabalo ba mo na ay trick nga ginahimo ang yawa, kung sa iyahang trick, ginalingaw mo sa cellphone. Daghan kayo og mga believers today who had been born in the human spirit, pero nagadula sa team ni Satan. Ganta mo example ha. Ato naman ang gitubag ganina. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Pero Lunes, nagdula sa team ni Satan. So, isang pamaagi. Because ang reality, na ay mga panahon, nga kada adlaw, atong gisunog ang 5. Ano na lang question. Pila mo ka oras nga nagadula sa cellphone? As in, nga na yun, 12 hours? Suguon ni nanay, ni tatay, ni mama, ni papa, ni daddy, mami, anak, panghugas sa plato, unya na. Busy ka sa cellphone. You see, God who is extending our lives by giving us the air we breathe. Ang problema, tinuod ang Ginoo ang source, pero nagadula ta sa team ni Satan. Kaya nga naman, ang atong ginahimo, gina-reconcile nato or gina-use nato ang ato ang freedom in playing and burning our time sa side ni Satan. Kaya nga naman, ingon ni Jesus Christ, heaven and earth will pass away. Matthew 24 verse 35. And then ingon niya, but my words will never pass away. It will go with you, Aiko, throughout all eternity. Haya, pag naa kay natun-an sa pulong sa Ginoo, kung nag-record ka sa mga notes diri karon na hapon, Ashley, bisag asa man kadadon sa Ginoo, when you have the abundance of the Word of God. Vera, kitang tanan, no? Na din ha sa gawas. Kung naatay abundance with the Word of God, kay serious ta nga nag-inom sa pulong sa Ginoo, which is the pure Word. Question, mawala ba ni dili? Namatay ta. Mawala bang ato ang nabalaan nga principle dili? Kaya nga naman. Sige daw, kung pangutang, kaya nga nung dili man mawala. Promise magud ni Jesus Christ. Sa panahon nga imo na ni siyang na master nga concept, bisang pag kining lawas mamatay, kining lawas mamatay magini siya. Okay?
Pag namatay na siya, and then you have the abundance, when your soul has the abundance of the mind of Jesus Christ, it goes with you throughout all eternity. That's why, katunghaw, in presenting ourselves sa atubangan ni Jesus Christ, ato na siyang ginatubag. You just be thirsty of the Word. Pwede ba nga ako ang mag-decide nga mauhaw para sa inyo, ha, dili? Okay nga naman. Balik dito. Freedom is the issue. Klaro, ha? Walay pugsanay ni, ha? Kung dili ka, ganun pugsod. Basta, ang among role lang din is that whenever you come, we will make it sure na di lang mo ma-fed sa spiritual things, kundi apil ang atong physical needs ma-feed. Okay? Ang imuharag yung buhaton, mo create kag kauhaw sa imuhang kalag. Bisan ang Ginoo dili na niya pakialaman, Mark, dili na niya pakialaman. Pero maghatag siya og challenge sa imuha pirmi. Hilabi na kung pananglitan nag-divert ng imong attention. Kaya imbis nung naglingkod ka og naminaw sa pulong sa Ginoo, kay si Pablo ingon niya, ang pagtulunan magaumpisa sa inyong pagpaminaw. Romans chapter 10 verse 17. Just put that in your notebooks para na amoy balikan. Pag ingon ni Pablo, ang pagtulunan magaumpisa sa inyong pagpaminaw. Unsa imong pagpaminaw kung tuwa ka sa basketball court? Diba? Unsang imong pagpaminaw kung wala ka sa imong cellphone? But there's nothing wrong with that. Ang point lang is, kung mag-ingon ka nga mga games, wala problema mag-games. Pero dapat, limit mo imong time. Makita niyo nga nag-grow ka, kung halimbawa, kung sa oras ka ron, alas 4, advance sa iyang time, alas 3:50. Kung maingon ka nga, usa lang ko ka oras nga magdula sa akong cellphone, timer starts now. Hutang imong usa ka oras sa pagdula. Lamay alaot diha. Ang problema lang kay ang kanang imuhang ginahimo nga pagdula, mo penetrate na siya, mo permeate na siya sa imuhang soul, nga mao na nang imuhang gana sa imuhang day. Di lang kay nakuha ang usa ka oras, nahimo nang 2 hours. Yung stop na ko. Indicator sa usa ka anak sa Ginoo nga dili mature, indicator kung pananglitan dili pa niya madisiplina ang iyang kaugalingon. Yung moingon siya, if it's time to stop, I stop. So pagka dili nimo makontain ang imuhang gusto, nagpasabot na siya nga inakay pa ka or infant pa ka sa pagtulunan. Pero kung kaya na nimo siya moingon, okay, 1 hour lang ko. Pag timer starts now, pag abot og 1 hour, okay, stop it. It means to say, indicator na siya that you are growing in your understanding about the spirituality. Ang point lang ni Tatay is that kita ang mo create og space sa ato ang kalag. Tungod kay gitagaan ta og freedom, kita ang mo create ani sa ato ang kaugalingon og kanus ata mauhaw. Question, kapila ta mo inom og tubig, kanang tubig sa usa ka adlaw? 3 times? Pila ka litro inyo ginakonsumo? Ang ginapainom nato atong lawas, tama? Mamatay ang lawas, dili. Mamatay. At the end of the day, pag kani mamatay, di naman kinanglan ng tubig. Pero i-relate nato sa spiritual life. Kung naamoy kauhaw sa pulong sa Ginoo, pag inom ninyo and then you take that doctrine, question, mawala ba ang inyong giinom? Dili. And that's the challenge. It will go with you throughout all eternity. Plus, Vera, pag imong ginahimo ang ginahinom nimo, and then naay principle na nga nabutang sa imong huna-huna, and then imong gina-reenact sa imong circumstance, na siya kaakibat na rewards. Kinsa gusto rewards? Taas ka mo. God is preparing gold. Ang gold, dito na siya sa abundance sa imong giinom nga tubig gikan sa pulong sa Ginoo. Okay? So kung nagainom ka, tapos imuhang gina-metabolize ang pulong sa Ginoo, and then imong ginabutang sa imong kaugalingon, kay nag-ingon man si Pablo dito nga, you present, paristemi, you intimately walk with the Lord. Sa unsang pamaagi kay nag-inom ka sa pulong sa Ginoo, you will be rewarded by the Lord. Gold, silver, o precious stones. Mao ni ang award ni Jesus Christ sa ato in eternity. Okay? So, dili mawala ang rewards. Dili mawala ang salvation, pero ang rewards, mawala gina siya. Verse 38, whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Question, asa ang heart? Alright, heart, here.
Okay? Ditong heart na dinhi. Kasi the moment nga mutudlo ka sa imong heart dinhi, it means to say, wala ka kasabot nga ang Ginoo sa panahon nga iyahang gi-inspire, ang Holy Spirit, panahon nga gi-inspire niya si John to write this, ang gigamit niya nga word here is actually cardia. And cardia means our wisdom compartment. Pag moingon ganig wisdom compartment, nahimo na siyang pattern of your conscious awareness, pattern of imuhang standard of norms or attitude or character. So every time you are tested, as the man thinketh in his heart. Okay? Kaya ang heart naman din This one is our emotional heart. This one is our cardiovascular. Na din ang impulses, na din ang mga electromagnetic, whatever nga mag-connect sa atong emotions. Morning heart. Okay, cardiovascular. But every time you see the word heart in the scriptures, as a man thinketh in his heart, cardia, it speaks about the abundance of what we learn from the scriptures. That's why we can be able to paristemi. We can be able to intimately walk with the Lord. Klaro? Question so far? Diha sa gawas, na question? Klaro lang? So it's between you and the Lord, ha? Importante nga kamo nagapaminaw. Ayaw ninyong tanawa si tatay tungod kay dili ako ang authority. Ang tanaw ninyo, ang pulong sa Ginoo kay mauni siyang ato ang authority. Next verse. John chapter 4 verse 13 and 14. You just write it again to your notes. Okay, butang ninyo sa inyong notes. Jesus said to her, okay, everyone who drinks of this water, katong physical water, will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. Pagka nasabtan nimo ang truth, dili na ka na mangita og kanang unsa pa nga mga kung naay mga things nga somehow vague. Okay? Tapos naa kay kamatuoran, kay nag-inom ka sa pulong sa Ginoo, dili ka ingon ba nga uhaw? Halimbawa, nag-attend ka og camp, tapos naay nagtudlo dito, tapos kabalukas kamatuoran. Dili ka ingon nga, hala, tama ba ka to yung history or dili? Tama, dili. Murag tama to siya. Ang gigamit ni word is murag. Murag-muragan juga. Pero kung naa kay kamatuoran, you will never be thirsty again. Because you can always stand by the truth. Okay? So, ingon ni Jesus Christ, kay siya ang nag-represent nga water, okay? I will give him and will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him spring of water welling up to eternal life. And that represents the salvation sa panahon nga sabton sa Ginoo or sabton sa tao ang provision sa Ginoo. Salvation phase 1, that's eternal salvation. Ang salvation phase 2, that's actually sa inyong lesson dito sa camp recently, katong sanctification. Okay, that's deliverance from the power of sin. Kaya na magigahom ning lawas. Okay, and then salvation, eternal state. Mao na siyang giingon nga glorified sanctification nga di na ka mag-wrestle aning lawas. Kay samtang naata sa kalibutan, naagid ni gahom ang lawas. Unsa ang nakita, unsa ang nasimutan, unsa ang natilawan, unsa ang natandog, unsa ang napaminawan. Okay? So Jesus Christ gives this promise. Basta importante lang nga mauhaw ang anak sa Ginoo. Next verse, or next nga pamaagi. So kaganina, be thirsty. Ang next is, be hungry of the Word. Okay. Meaning to say, ang encouragement nga ihatag ni Jesus Christ, adto na to ang Matthew chapter 4 verse 4, sa panahon nga gitrick si Jesus Christ ni Satan, kay gutom kay si Jesus Christ, ang ingon sa yawa sa iyaha, kung pananglitan mao ni ang bato, you turn this stone into bread. Kay kabaluman si Satan nga gutom si Jesus Christ. Unsang gibuhian ni Jesus Christ nga statement? Matthew chapter 4 verse 4. Sige daw, basahon na to. Ready? Read. Alright. Sa ingon ni Jesus Christ, ang tao di ay di lang mabuhi sa tinapay. Tinapay ang gigamit ni Jesus Christ during the time because ang ilahang pareha sa tuwa sa Pilipinas, ang tinapay dito sa ilaha, comparison na siya sa kanon. Ang mga Pinoy dili mabuhi og walay
kanon. Bahala, gamay lang ang sudan, basta naa ang kanon. Pero ang point din ni Jesus Christ is, di lang kay ang tao mabuhi sa physical food, kundili sa mga spirituhanong pagkaon. And that is the Word of God. So, Jesus said to them, I am the bread. Oh, sorry, nagdaga na. Tingala po ko, nawala. Wait. Oy, naghang. Nasya. Okay. Thank you, Dave. Pwede na siya magano sa ako. Okay. So, alright, balik. So, Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word. When you say word, this is logos. Unsa ang mga doktrina, unsa ang mga pamagi, unsa ang mga pamatasan, unsa ang mga teknik, unsa ang mga kamaturan nga imuhan nang na-incorporate sa imuhang mindset. You go to Isaiah chapter 28 verse 13. Kuha natin ang principle. Sige daw, go to Isaiah. Isaiah chapter 28 verse 13. Sige daw, basaha. Isaiah chapter 28 verse 13. Sige daw, usga. The word of God is for them. Sige daw, Jace. And the word of the Lord will be to them, receive upon receive. At ganda lang. Precept after precept, that's principle. And makuha ni mo na siya kung nakay time sa pagpaminaw, pagtuon sa pulong sa Ginoo. So kung gitagaan ta og Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, ikaw gid ang mo decide kung mukaon ba ka sa pulong sa Ginoo or dili. Question: nagkaon lang ba ka sa imuhang pagkaon kanon og sudan Lunes? Tapos wala ka nagkaon og Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, and then kaon na pud kag Lunes? Question: kung mao nang imuhang kinaiya sa pagkaon sa imuhang food, kanon og sudan, unsa kay imong itsura? Sobra pa ka payat. Di lang kay payat. Payatot kayo. Mahimo kang malnourished. Okay? So it's the same thing. Kung nag-ingon si Jesus Christ nga dili lang siya mabuhi sa tinapay kundi sa matag pulong sa Ginoo, mo nang gina-drive out din ni Isaiah. For the word of God comes from precepts after precepts. Next nga statement, after sa precepts after precepts. Precept upon precept. Okay. Precept upon precept. Line upon Line upon line, meaning verse after verse after verse. Libro, chapter, verse. Verse, tapos verse usab, tapos verse usab, para somehow atong matahi ang huna-huna sa Ginoo. And then after, sa line after line. here a little, there a little. Okay, 1 hour Monday. Okay, here a little, 1 hour Monday, 30 minutes Tuesday, 30 minutes Wednesday, 30 minutes Thursday, 1 hour liwat Friday, Saturday. Ang importante nga ma-reconcile sa inyong thoughts. Klaro ha? Klaro ha? Kay inyohaning responsibility ang pag-present. Dili responsibility ni tatay. Ang sako ako na ni siyang nahusay that every time I wake up in the morning, I have to spend time in studying the Word. Di lang kay in the morning, kung naakoy time later in the day, if I have the time, muling ko jud ko magtuon sa pulong sa Ginoo, magbasa sa pulong sa Ginoo, maminaw sa ako ang magtutudlo. Kay nganuman, para nako, mas importante ang pulong sa Ginoo star. Kay mao ni siya ang magpabilin hangtod sa walay katubtuban. Kinsa ang naay Bible? Balik ko sa Isaiah chapter 28 verse 13 kay gusto na ko i-explain ang kaninga syntax. After sa line after line, di ba? Line after line, comma, and then line after line. Nakita nimo ang syntax? Unsa ang syntax? Unsa ang punctuation mark? Semicolon or comma? Comma? Kinsa ang naay King James Version? Kasi sa King James Version, nindot ang syntax nga iyang gigamit. After sa line, after a little here, a little there. Semicolon. Okay, di sa King James Version natin. Okay.
Kung naamoy King James Version and then you see that word after sa a little here, a little there, and then after ana nga phrase, ang syntax is semicolon. Meaning sa semicolon sa Hebrew language, after a period of time. Balik. Okay? Gusto na ko kuha ng inyong attention. Balik. Kaya nasa gawas, kadali lang. Every time you see this syntax, semicolon, ang pagpasabot ana sa Hebrew language, after a period of time. So kung ang pulong sa Ginoo, you get precepts after precepts, precepts after precepts, line after line, line after line, verse after verse, a little here, a little time of your Monday, a little time of your Tuesday, a little time of your Wednesday, hangtod nga ma-develop na siya, and then gigamit ang syntax nga semicolon after a period of time. I will tell you, kung consistent nga maghimo ani, paminaw ha, kung consistent nga nagalingkod o nagatuon sa pulong sa Ginoo, ingnan ta mo, mas mo advance ang inyong understanding sa doctrines compare sa katong mga nag-ingon nga ako pastor ko, ako deacon ko, ako magpabugal ba o kinsa sila. Pero ako mong inundaan sa panahon nga nag-allocate mo time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo after a period of time. Pag naintindihan ninyo ang principle after principle, matinuod ang giingon ni Jesus Christ, but by every word that comes from the mouth of God. And then you have the abundance of the mind of Christ. Pag paistoryahon ka, wala man kay gitapusan ko, asa man nga seminary, pero kay nagatuon ka sa pag tactically, nagatuon ka sa pulong sa Ginoo, you will always realize nga nag-grow ka in your understanding sa pulong sa Dios. You grow in grace and in the knowledge of our Savior, the Lord Jesus Christ. Okay? Next verse. John chapter 6 verse 35. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. Asa ta mag-adto? Kay Jesus Christ. Kinsa man si Jesus Christ? Siya ang Word. In the beginning was the Word. John chapter 1 verse 1. Kinsa naka-memorize? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? And the Word became flesh. And that's actually Jesus. So pag-ingon ni Jesus Christ nga, I am the bread of life, nag-istorya to siya na siya ang Word. Whoever comes to me shall not hunger. And whoever believes in me shall never thirst. Pag nagtuutan na siya ang pulong sa Ginoo, siya ang doktrina, siya ang pagtulunan, siya ang reality sa atong existence. Okay? Dili kita ingon nga magutman. Kinsa gusto magutman? Taas kamot. Kinsa gusto magutman? Taas kamot. O, di ba? Walay gusto magutman? Okay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga dili gusto magutman. Pero ato ang husayon nga labaw sa katanan ang espirituhanon nga kahimtang ang kinahanglan busugon. Okay? So, be thirsty, be hungry. Karon, another instruction sa how, ang ingon niya, be clean before the Lord. In short, kay nabuhi ng atong human spirit, we have the soul, we have the body. Question, ang body makasala, dili? Unsa man tong tatlo ka classification of sins? First, dahil lang, number 1, unsa tong nga sin? Mental sin. Ikaduha, overt sin. Ikatatlo, verbal sin. Okay? Dili ta exempted ani Aiko. Kay naata sa lawas. Wala ko kabalo kung unsa imong gihuna-huna. Okay? Wala ko kabalo kung unsa na nag-proliferate sa inyong thoughts. The Lord knows kay wala pa matago sa iyaha. Sulat. Hebrews chapter 4 verse 13 kadali. Tanawon sa nato na. You go to Hebrews chapter 4 verse 13. Awan ninyo. Mo lang ingon nato ba nga kung naa may altar call, inyong isipon nga ang Dios nga atong ginaalagaran walay matago sa iya ginha makita nga verse. Sige daw. Hebrews dito ta sa gawas kay para maka-join sila sa ato ang klase. Hebrews chapter 4 verse 13. Sige daw. Jump. Naka sa imong Bible. Sige daw, be. Masama na to. Hebrews chapter 4 verse 13. Paminawin ninyo ha, kay mauni siya ang ato ang gikuhaan nga hugot
Nganong kung naa may unsang invitation, di na kinahanglan kay ngano. Mao ni ang ato ang principle nga gunitan. Hebrews chapter 4 verse 13. Sige daw. Having all creation Hidden. everything is uncovered and made bare before the eye of Him who must be Wow. Question, makapanago ba tas Ginoo dili? That's why mo natay principle. Kinsa ka o kinsa ka kung ikaw ra isa. You are who you are when you are alone. Makapanago ka sa imuhang papa, sa imuhang mama, sa imong igsuon, sa imuhang katapad, but you can never hide from the Lord. That's why, mubalik na dito sa principle. Kung na may altar call, you have to realize, nakita na sa Ginoo kung sa imuhang disposition. Dito pa lang ka sa imuhang gilingkuran. In fact, wala pa nimo gihimo ang desisyon in eternity past. Kita na niya nga maglingkod ka dito. Kita na niya nga maglingkod ka karon. That's why gi-provide na daan niya ang logistical nga pagpakamaayo. Kaya nga naman, nothing is hidden from His sight. Everything lays bare before Him. Klaro? Klaro ha? So, inyo na siyang ibutang sa inyong notes. Hebrews chapter 4 verse 13. Kay nagtuon ta karon, mahimo na nimo siya nga prinsipyo. Mabarugan nimo kay mauna ang Dios nga ato ang gisimba. So in short, tungod kay naata sa lawas, balik. Kaning lawas makasala na siya. Unsa ganitong una nga sala? Mental sin. Sulod nga sala? Verbal ni siya, verbal. Ang overt is sa lawas nga paghimo og sala. So mao ni siya ang point. Tungod kay naata sa body, bisan pa tinuod na buhi ang atong human spirit, mo trigger gini siya nga makasala. Now, granting. Halimbawa, balik ta kay Ate Star. Kung si Star nakahimo og sala, kung nauna siya og mga sala, bitter ba siya, nahimo siyang jealous, nahimo siyang nagdumot, okay? Mental sin, nag-worry siya. Aside sa nahimong worry, nahimo siyang depressed, okay? That's mental sin. Sa panahon nga nag-exercise na sa iyahang thought, na ay gihatag na instruction ang Ginoo. Ang iyang instruction, you just be clean before the Lord. Write this verse. 1 Timothy chapter 2 verse 20. Ang giingon ni Pablo, in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable use. Meaning, believer siya, dishonorable ang iyahang kinabuhi, kay hugaw ang iyahang kinabuhi. Gi-compare ang iyahang kinabuhi sa kubyerto sa balay. Question, halimbawa, magkaon kag panihapon. Gusto ka ba mukaon sa katong kinan-an na daan nga plato didto? Nganong adto magika sa katong plato nga wala gihugasan nga naa may nahugasan? Di ba? So muna ang point ni Paul, sa large house na ay mga kubyertos, some for honorable use and some for dishonorable use. Manang kinahanglan nato ni siya hatagan og solusyon kung may sala. And then ingon ni Pablo, therefore if anyone cleanses, ang point, ang bottom line is kani, okay? Ang keyword cleanses. Kung dili ka kahibalo kung paano nimo hinluan ang imong kaugalingon, you can never operate that spiritual life. Kaning spiritual life, no? Nga kaaya-aya, nga ma-present nato nga humot sa Ginoo sa iyang atubangan. He will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Kay hinlo ta, ready ang ato ang kinabuhi to do good. Pag ingon nga good, this is actually from the Greek word agathos, meaning divine good. Magamit ka sa Ginoo kay hinlo ang imuhang kaugalingon. Now, ang question is, paunsa nato i-exercise? Pinaka-importante nga verse. You write it down. 1 John chapter 1 verse 9. Yeah. Yes. Sa 1 Timothy ko, wala. Ito lang sa Sure? 1 Timothy? Basig typographical error. You go to 2 Timothy daw. 2 Timothy. Dili 1 Timothy. Tama? Yeah, 2 Timothy. Sorry. Thank you, Vic, for following through.
Dili 1 Timothy. This is 2 Timothy. Typographical error na siya. So you change it to 2 Timothy. Chapter 2, verse 20 and 21. Okay, next verse. Objective nato ni siya. 1 John chapter 1 verse 9. Klarohon nato ni ha. Dili ni siya salvation passage. Ingon sa magtutudlo nga pwede nato na paminawan. Ingon sa pulong sa Ginoo igsoon. Kung ikaw maghinulsol sa imuang mga sala, ikaw hatagan gayud og kaluwasan sa kuyawang istorya mga orag. What? If you don't technically understand the texts or subtext sa context, dili nimo masabtan nga ang kining 1 John chapter 1 was actually written para sa mga believers. So tungod kay gisulat ni siya sa mga magtotoo, nabuhi ang ilahang human spirit, naghatag og instruction si John nga kung makasala man ka, mental, verbal, overt, hatagan nato ni siya husay. Pag ingon ni John, if we confess, pag ingon nga confess, ang Greek text sa confess there is actually homologeo. Wala na nako nasulat din ha. But anyway, sige lang, ato na siyang balikan. Pero gusto na ko i-present lang ang idea. Pag ingon na confess, nag-istorya siya din ha og homologeo. Meaning, you privately name that sin to God. Kay kitang tanan isip magtotoo, apil din ha ang nasa gawas, kitang tanan mga pari. We are all priests. Mabitaw na nga, ikaw mismo makaampo ka na diretso sa Ginoo. Now, before nato na siya kwaon nga thought, you go first to Galatians chapter 4. Kwaon nato na nga prinsipyo, kadali. Nang regarding sa word na priest. Tungod kay ikaw anak, you go to Galatians chapter 4, verse 6. Sige daw. Galatians chapter 4 verse 6. Hindi lang. Brandon, nakay Bible? Wala kay Bible? Kinsa na Bible? Sige. Galatians chapter 4 verse 6. Dito na po. Okay, para at least na ano. I still have 15 minutes so we still have ample of time. Galatians chapter 4 verse 6. Because you are sons, that God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Kitang tanan nga nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, nahimutang mga anak sa Dios. That's why we can call Father our Father. Dili nakakinahanglan nga mo channel pa kay tatay. Tay, paampo ko, kay sakit ko. What? You are a son of God. We are children of the Lord. That's why kung nakakay problema, ayun nagpangitangan si pastor. Are you getting the point? Kung nakakay pagkinahanglan, tapos nakakay amahan, tapos kabalo ka nga imong papa, siya ang makahatag sa imuha og kanang halimbawa, nakay panghinahanglan. Istoryahan sa nato kadali, si Waters nagkinahanglan tay, kinahanglan ko ano kay nagkubang ako ang cellphone. Wala man siya nag-ingon kay Atiring, ano ba, ikaw istorya para kay ni tatay, kay kinahanglan ko magpapalit og cellphone. Anay mo na hinuol nga taga bridge si Rain sa kay Waters. So, ang idea is ngani, klarohon nato ni siya. Tanan nga nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross na himong mga anak. That's why, i-challenge na mo. Kung naamoy mga pagkinahanglan, ayaw pangitaa si pastor. Ayaw pangitaa si tatay. Question, kinsa man imuhang pangitaon? Pangitay ang time sa paglingkod o pag-istorya sa Ginoo because pag ingon dito ni Pablo kaganina, you present pares to me. You walk intimately with the Lord. Meaning, pag ingon din ni Pablo sa Galatians chapter 4 verse 6, matag usa ka nato, we can call the Father Abba, Father. Pag ingon nimo nga, pag may kinahanglan ka, halimbawa dahil may kinahanglan ka, pag ingon nimo nga Father, boom, connect na siya dahil. Nangaway ko ganina. Forgiven. Tanan nga tong sala Sunday na bayra na. Pero nga nung kinahanglan pa man nato isumbong kay gusto sa Ginoo nga i-follow nato ang instruction nga iyang gihatag kanato. So kung unsa man ang kasala, mental, balik sa tatlo kasala, unsa to? Mental, verbal, overt. Pag nahimo na siya nimo nga sala, wala na guilt trip. Mao ni ang gusto sa yawa. Ang gusto sa yawa napay guilt trip.
Nadugay kay ka makalingkawa sa imuhang gihimo nga sala. Forget it. Okay, kung nakasala ka ganina, ayaw na itong isipa. Hindi natin mo ma-recover. Kung dili, padayon ka sa imuhang, okay, padayon nga pagdasdas sa pag-uswag sa kaalam mong kahibalo. So, ingunip ni John, if you confess, you just privately name that sin, ang iyahang promise. Faithful ba siya? Dili. Faithful siya? Dili. Okay? The Father will be faithful and just to forgive us our sins, mental, verbal, overt, and then to cleanse us from all unrighteousness. Bisan pa tong nakalimtanan nimo nga sala, hugas to siya dayon. Mahimo kang tinlo sa atubangan sa Ginoo. So number 1 kaganina nga principle on how we present, be thirsty. Sunod, be hungry. Sunod, okay, be clean before the Lord. Okay? Next, hibaluon nimo know that our old Adamic nature has been crucified with Jesus on the cross. So, in 30 AD, gilansang si Jesus Christ didto sa cross, apil ang atong old Adam nature. So, kaning ato ang power sa body, gilansang na siya apil didto. Basahan na to, Romans chapter 6 verse 6. Another principle. We know, kamo basa, ready? Romans chapter 6 verse 6, ready, go. Crucified with Him, in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. So, ang imuhang senses, kung ang imuhang senses kaganina, gigamit nimo for 4 hours sa cellphone, i-crucify na. Bawa, nagkurog na imong kamot. Kaya nindot na kayo magdula sa games. Kaya naman kay, tawag ani, na kay cellphone lust. Ingon ni Pablo din ha, para nga ma-present mo imong kaugalingon, humot nga halad sa atubangan sa Ginoo, ingon niya din ha is, imong isipon, nga ilansang kining lawas, body of sin dito sa cross. So kung halimbawa, dili ka ka-get over sa imuhang pagdula sa cellphone, sa simple nga pag-ingon mo ha, enough na Clark. Tama na Clark. Tama na lagi Clark ba? Sige ka, tama na lagi. Pag mayon ka, tama na, and then you stop it, you are winning your battle. You are winning your battle. Pero kung nag-ingon kag tama na, tapos nagsige lang gyapon kag patuyang, you are losing your battle. In short, you are playing sa team ni Satan. Klaro? Question so far? At least, kabalunod mo sa inyong responsibility ha. Karon kay nagtuon ta ni sa mga next nimo nga time, pag dili gyapon nimo makontrol ang imong life. Halimbawa, balik dito sa cellphone, kung dili nimo makontain gihapon ang imong self sa cellphone, I will tell you, kay nasabtan nimo na karon nga hapon, kay nadunggan nimo na siya karon nga hapon, mahimong effective ang Hebrews chapter 12 verse 6. Mahimong, klaro ha? Mahimong effective ang Hebrews chapter 12 verse 6. Unsa man to kaganina ang Hebrews chapter 12 verse 6? For God will discipline whom He loves, and chastises whom He called sons. Di lang ni kay para sa mga lalaki ha, apil ang mga babae ani. So kung dili ka makaget over to win your tactical victory, I will tell you the Lord will discipline. Will discipline His children. Question, kinsa ang gusto disiplinahon? So wala. Padayon ta. So in short, naakay responsibility. You have to crucify yourself on the cross. Pagka naakay ginahimo nga dili makahatag og glory sa Ginoo, patya na siya. So you have to know that our old Adam had been crucified with Christ. So thirsty, hungry, clean before the Lord, know that this body our Adamic nature apil na siya dito nga nalansang sa cross. Next, nga principle. Ready? Okay, read it for me. Ready, go. Of thinking in Adam is non-operational. Romans chapter 6 verse 11a. Sa ingon ni Paul, ready? So, ready, go. In short, kung naa kay mental sin, ikaw gid na nakahibaluan na ha. Kung unsa nimo ang mga mental sin, pwede may angry issues ka, naa kay bitterness, naa kay depression, naa kay by the way, balikan sa nato kadali ang depression.
pag mo istorya man gud nga depression, naa kay mga butang nga ginahuna-huna nga nahuman nato ni aging tuig, ni aging bulan, ni aging semana, ni aging adlaw nga dili ka get over. Sign na siya nga you are depressed. And it's a sin. Okay? Ang ingon ni Pablo, isipon nimo nga wala na siya operation sa imong hunahuna. And then pag miingon nga stress, dili ka get over sa imong life now. Stress ka ika. Paningot ka, lagot ka, stress yung ka. Pag yung kag-anxious, nag-iisip ka, ugma, sa kayo mong kaunon, as ka mo eskwela. Ngayon, bisang datong nga imo nag-istorya ang Ginoo, mas labaw pa ni mo gihuna-huna ang imuhang life tomorrow. Ang gusto ginunta sa Ginoo nga mo relate siya sa imuhang life, pero kay wala man nato nahibaluan ang technique. That's why, mao ni siya ang usa sa mga technique. You have to reckon yourselves dead to sin. So isipon nimo nga wala lagi na siya yung operation sa imong hunahuna. Palong na siya. And then again, next na pamaagi, Romans chapter 6 verse 11b. Basahon na to. Ready? And record. Ready? Go. Question. Kinsa gani si Jesus Christ? Siyang word. Kung wala ka nagtuon sa pulong sa Ginoo, Ashley, I will tell you, bankrupt gyud ka sa imuhang or bankrupt gyud ta sa ato ang kinabuhi. In short, wala kay i-recognize sa imuhang thoughts kung wala ta nag-inom, wala ta nagkaon sa pulong sa Ginoo. Yan na lang kasimple. Mo tong importante to siyang how. Para nga mag-present na to ato ang kinabuhi sa tubangan sa Ginoo, kinahanglan ta mo kaon ug mag-inom. Kung wala ka nag-inom ug magkaon, wala pod kay i-recognize nga hunahuna ni Jesus Christ sa imuhang pagipusoon, sa imuhang kasing-kasing. Mo nang kinahanglan, ani ha, pangitaon nimo ang magtutudlo, ka nagatudlo sa pulong sa Ginoo, and then lingkod ka para magkaon sa pulong sa Dios. Kay sa mga panahon nga magkaon ka sa pulong sa Ginoo, madungagan ang imuhang kaibalo. The Word of God comes from precepts after precepts after precepts, line after line after line. A little here, a little there, okay? Gagmay nga mga oras sa kada adlaw, and then semicolon, because after a period of time, mo grow ka in your understanding about the Word of God. And then, okay, I still have 2 minutes. Romans chapter 6 verse 13. Do not present your bodies. Kitang tanan na ay lawas. Makasala sa huna-huna, makasala sa pamulong, makasala sa pamuhat. Dula og basketball, nasikuhan. Pagkasikos, sakit mo siya. Ay! Pero kung makapugong na ka, di ba mo ito ang mga officiating dito? Ingon nga, rep, daling sa kadali. Bantay din nyo ang kanailang mga bad words. Pero sa mga panahon nga mapunggan na nimo ang imuhang kaugalingon, you are actually, okay, you are presenting your bodies, dili na siya sa instrument sa sin nature. Dili na sa imong mental sin, dili na sa imong verbal sin, dili na sa imong overt sins. But rather, present yourselves to God as those who have been brought from death, from Satan's domain to Jesus Christ's domain. Because death, si Satan ang author. Okay? You go first to Hebrews chapter 2 verse 14. Tanawan natin na siya. So, si Satan gyud actually ang gapanghulga sa atoa, ug siya actually ang author sa death. Kay siya man gyud gudtoong dili si Adam ha. Although yes, tama, nag-start ang sin dito kay Adam, kay si Eve na daya to siya. Pero before gihimo to nga pagpakasala ni Adam, si Satan gyud ang nag-umpisa. That's why he is the author of death. Hebrews chapter 2 verse 14. Sige daw. Adri na po sa tunga kay human naman dito. Sa inyo ha. Hebrews chapter 2 verse 14. Yeah. Since therefore the children share in flesh and blood, Alright. he himself likewise partook of the same things, that through death the might destroy the one who has the power of death, that is the evil. Alright. Now, in our body, na-influencing factor si Satan. Ipasulod niya sa ato ang nakita, sa atong napaminawan, sa ato ang natandog. Ipasulod niya sa lawas para makorrupt ang ato ang soul.
Manang instruction ni Pablo, do not present your bodies to your old sin nature as instrument for unrighteousness, meaning mental, verbal, and overt sins, but rather present yourselves to God. In what way? Just eat the word. Just drink the word. Sanding. Wa gilain ang buhaton. Ang technique lang, drink it. Drink it. If you have time to sit down and study, buhatan na siya. Kay mo na siya ang arena on where we are presenting ourselves. Okay? So, present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members, your body, to God as instrument for righteousness. Recognize that the only necessary ingredient in having an intimate fellowship with God is what? The Word. Wag ilain. Dili si pastor, dili ang imong uyab, dili imong nobyo, dili imong nobya, pag sure, okay? Dili na siya mao. Kundili ang pulong ra gyud sa Ginoo, because the moment ka mo develop ka og kahibalo sa imong hunahuna sa pulong sa Dios, naga-create ka og altar. Unsa man ninyo nakita sa altar? Gina-offeran dito ang altar, wala. Ginaluhodan ng altar, wala. That's actually the physical or material altar. Pero sa ato sa spiritual life, we just build the altar in our heart coming from the Word. Only in the Word, through the Word, and by the Word. Ang ingon ni Job, okay? Napay duha ka verses. Ingon ni Job, I have not departed from the commandment of his lips. Kaning commandment, makuha ra nato na siya kung nag-study ta. Study to show thyself approved sa Ginoo, a workman that will never be ashamed, and then you rightly divide the word of truth. Commandment, that's coming from the Word. I have treasured the words of His mouth more than my portion of food. So, ikaw ganun nakahibaluan na. Follow always the leader only through the context of the Word. Final verse, Galatians chapter 5, verse 25. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Ang gamiton sa Holy Spirit is the Word of God. Okay? Questions before to mag-end? Akong oras is 4:30 and we will have our snacks after. Walay question? Sige lang, padayon na to. Kung na-question, you just raise it out. Akong time, nag-ano na ta? Tawag ganin. Abot na to ang atong oras. Magdukot na sa atong mga ulo in closing, and then we will have our, apilan na ako sa ako, ang prayer, ang merienda. Again, our gesture, unahon sa ginato ang mga babae, and then ulahi ang mga gentlemen. Let's pray. Father God, salamat yun sa opportunity nga among nakuha karon na adlaw, na pamihigayon nga makatigom ang kagawasan nga imuhang gialaw, freedom that we are enjoying right now in our geographical location. Pinasahi kini siya tungod kay ang uban ng mga Christians sa other parts sa globe dili gini nila ma-enjoy. So, salamat kay Amahan nga amo ni siyang natagamtaman, among na-experience, among kinabuhi, and that naay higayon ang imuhang mga kaanakan sa pagtubo sa kaalam ug kahibalo. Mag-aambit mi aning merienda. Salamat Amahan sa mga kamot nga nag-prepare. Praying Father that you'll continue to sanctify the blessing and can give nourishment sa among physical nga lawas. Hinaot pa unta nga ang amuang conversation sa among panagtigom karon na hapon mahimong kahalimutan or kaaya-aya sa imuhang atubangan. Among gi-offer sa imuhang tanan, pagpasalamat pagdag sa matami sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mayong hapon. Okay, ladies, asa i-serve ang merienda na diha or dito sa gawas? Okay, sa gawas. Ladies, go na first dito. Go, go, go. Kung naay questions, approach lang ko kung naay pangutana. Pangutana. Sige na first, mga babae. Kasi naay question. Sige na, ladies, go out. Sige na, go outside. Kaya magsunod ang mga gentlemen. So far, wala questions. I-off na ako. Salamat kayo sa nag-follow sa among class this afternoon. The usual, ginabuhat na po ni siya every Saturday from 3 to 4:30
sa amo ang geographical location. So kung pananglitan na ay question, just message me kay pwede na nato na siya tubagon grasya sa Ginoo. Yang ato ang sukbanan malaylain kundi ang pulong sa Ginoo. So thank you once again. Ang Ginoo gyud ang mahatagan og dungog ug himaya. Salamat.